Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa inyong lahat nariyan sa Nueva Ecija. Specifically, ang atin pong mga kabataan na patuloy na nagpapakita ng kanilang kasigasigan sa pananampalataya. Na bagaman tayo po ay umaasa na matuldukan na ang atin pong pinagdadaanan na pandemya, tayo pa rin po ay nagtutulong-tulong ng manalangin at umaasa na magkakaroon balang araw ng panunumbalik sa normal na pamumuhay. Alam ko na sa pagkakataong ito tayo ay nakakaranas ng maraming mga challenges sa ating life. Maaaring nawawala na tayo ng mga pag-asa, maaaring iba sa atin ay nagkakaroon na ng depression, frustration, or hindi natin alam, baka yung iba dyan talagang nakararanas na ng kaisipan na bawian na ang kanilang buhay. Subalit sa pagkakataon pong ito, I really encourage every one of us na manatili tayo sa ating pananampalataya at sa dakilang pag-asa na ipinagkaloob at pinagkatiwala sa atin ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayong araw na ito, tatalakayin po natin yung ECQ. Ito po ipinagkaloob sa atin at ipinagkatiwala na pamagat ng atin pong pag-aaral. At ito po ay kinalang tinuring na Encounter Christ in Quarantine. Dinagdagan ko po ito ng maiksing pangungusap na look up during lockdown. Sa pagkakataon pong ito, maraming mga tao ang nagtatanong, nasaan ang Diyos sa mga pagkakataong kailangan natin siya? Subalit, hindi natin namamalayan na sa kabila ng lahat ng ating pong pinagdaraanan, lumalago at tumuunlad ang ating pananampalataya. At hindi lamang po iyon, maraming mga tao sa pagkakataong ito ang naghahanap ng tunay na Diyos ng kanilang buhay. At sa mga pagkakataon na hindi natin namamalayan kung nasa saan na nga ba ang ating pananampalataya at hanggang kailan natin ito makakayanang panindigan, isa po itong malaking katanungan sa bawat isa na ninanais po nating mabigyan ng kaliwanagan sa pamamagitan po ng mga banal na salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay po sa atin ang aklat ng Philemon upang tayo po ay maghalaw ng mga aral sa aklat na ay pinagkatiwala po para sa atin. At this very point in time, my dear brothers and sisters in Christ, kailangan po nating maintindihan kung papaano nga bang ang ating Panginoong Jesucristo ay patuloy na nagbibigay ng karunungan while we are in this situation. Isinulat po ni Apostol Pablo ang aklat ng Philemon while he is suffering sa tinatawag nating imprisonment. Nakabilanggo siya at doon makikita natin na talagang kapag ikaw ay nakabilanggo, mararamdaman mo yung frustration sa life mo at makakaranas ka talaga ng depression. Pero hindi ito naging hadlang para kay Apostol Pablo para hindi niya abutin ang lahat. As if he is quarantined sa sarili niyang rehas na bakal. So balik kung titignan po natin ngayon, kahit naman po tayo naka-quarantine, at least may kalayaan tayo at alam natin na hindi tayo nakabilanggo sa sarili nating tahanan dahil sa isang kasalanan na atin pong pinagbabayaran. This is something that we have to be thankful for dahil meron pa rin po tayong kaligtasan. At this very point in time, nakita natin na talagang habang may pinagdaraanan ng isang tao, napakahirap mag-encourage ng ibang tao. Katulad ko po, nakaranas din ako ng pagka-quarantine. Nakaranas din po ako na hindi ako makalabas ng bahay at hindi kami makabili. Pero kung titingnan po natin, parang mahihirapan ako na mag-encourage sa kapwa ko tao, hey, we have to cheer up dahil meron pa rin tayong buhay. It's so sad. It's so frustrating. Pero kailangan po natin ma-realize na hindi po dapat nakasalalay ang atin pong pananampalataya base sa ating kalalagayan. We have to completely express the gratitude, the joy that we have in our hearts dahil andyan po ang ating Panginoong Jesucristo na nananatili na tapat sa bawat isa sa atin. Kaya habang tayo po ay naka-quarantine, we have to understand that we should have
this eternal encounter with Christ Jesus. Dapat pinalalawig nito yung ating pananampalataya, pinalalago nito yung ating pananampalataya, at pinatatatag nito ang ating pananampalataya. Kaya po, no matter what instances you are at this very moment, stay in the faith that God has given to you. Katulad po ng sinabi ni Apostol Pablo kay Philemon, babasahin ko po sa inyo sa New King James Version, ang chapter verses 4 hanggang 7. Ito po ang sinasabi niya. I thank my God, making mention of you always in my prayers. Alam niyo po ba kung gaano kahirap ang mag-pray para sa iba samantalang alam mo sa sarili mo na ikaw ay nakabilanggo? Kailan mo huling ipinag-pray ang iba? Right? Because if you really have the true faith in God, if you really have the God in your life, no matter what happens, hindi mo iisipin yung sarili mong situation, ang iniisip mo ay yung sitwasyon din ng iba. And you will still give them blessings sa pamamagitan ng ating panalangin. Now, ang sabi niya dito, hearing of your love and faith which you have toward the Lord Jesus and toward all saints. Napakagandang encouragement nito ng Apostol Pablo para sa bawat isa. Lalo na kay Philemon, na narinig niya na sa kabila ng pag-uusig na kanila pong dinaranas during that time, ipinakita ni Philemon ang kanyang tunay na pag-ibig sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, at ang pag-ibig sa kanyang kapwa mananampalataya. Ngayon, maaaring hindi tayo inuusig sa ating pananampalataya, subalit tayo ay sinusubok sa ating pananampalataya. Pero gaano kaya si Pablo makakakita ng ating pananampalataya kung susuriin niya ngayon ang ating kasigasigan? Maaari din kaya niyang sabihin na ipinapakita nating higit ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo sa kalalagayan na atin pong kinasasadlakan ngayon? May papakita pa rin kaya't masasabi ni Apostol Pablo na tayo may pagmamahal sa isa't isa sa kalalagayan natin ngayon? Sa atin po bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, sino at kailan ang huling pangangamusta mo sa mga taong naging biktima ng COVID-19? At kung hindi man natin ito dinadanas, sana from time to time, we are showing our love and care toward each other. Kaya nga kapatid, yung katabi mo, alam ko namang naka-social distancing tayo ngayon, pero pwede mo bang isigaw sa bawat isa na nariyan ngayon sa campsite? Or kung hindi man ito maituloy sa campsite dahil sa narinig kong restriction sa talugtog, sino man na nakakarinig dito sa video na to, kung sino man yung naaalala mong kabataan o mga members of the church, shout out from your heart that you really love them and you really care for them. Now, ang sabi niya dito, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. Napakagandang opportunity na sa kabila ng ating pong kalalagayan na naka-quarantine, na naka-lockdown, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, maraming mga tao ngayon na nagsabi, wala na tayo ngayong gathering. Hindi na tayo makakasamba. Hindi na natin magagawa ng malaya yung ating mga ginagawang pagpupurit, pagsamba sa ating Diyos. No. At this very point in time, I have this realization, even the very first day that the quarantine has been declared, yung pandemic has been declared, ang sabi ko, Lord, thank you. Kasi hindi na kami magbabase ng pangangaral namin physically. The moment that nagkaroon tayo ng mga restrictions sa ating mga gatherings within our church family is the moment that God is showing His power na kaya na nating abutin ng lahat ng tao. How? Because of the World Wide Web. Lalo na tayo mga kabataan.
Napakabilis na natin mag-type para sa mga social media. Maaaring iba sa atin, we have Facebook accounts, meron tayong Instagram, or meron sa atin yung Twitter. I don't know. Pero napakarami na nating pwedeng maabot ngayon ng mga tao. Why? It is all because available na para sa atin ang multimedia o ang media na tinatawag natin to reach out these people. Marami kayong mga kaibigan. Share the word to them through your accounts. Instead na kung ano-ano yung mga sinishare natin doon, ipinopost natin, kumain lang tayo ng French fries sa kung saan man dyan, picture, selfie, and then yun na yung magiging my day mo. What if ang ibigay mo ngayon na maging opportunity ng life mo is take this opportunity to challenge yourself na i-share yung gospel ng Lord, na every day of your life na ibibigay sa iyo ng Lord, meron kang 1 verse to 2 verses na maipapamahagi sa lahat to encourage everyone. Think that would be better, right? Kaysa sa ipakita natin yung kung ano-ano lang, pati yung grudges, yung kaaway mo, yung best friend mo, yung nanay mo, whatsoever, kapatid mo. Let us show to the world that this is the perfect time, that Christ is revealing Himself, that a lot of people will encounter Christ during these quarantine days. During this lockdown, we will have someone to look up to. And that is our Lord God Almighty. Okay? So, ano pa yung sinabi niya rito? For we have great joy and consolation in your love. Why? Because the hearts of the saints have been refreshed by you. Isipin na naman po natin, kung hindi tayo ang pagsisimulan ng magagandang mga pangungusap at pangangaral para sa mga taong nahihirapan na sa buhay, hindi natin ipapakita yung blessed hope na maaari nilang matanggap from the faith that we have. Can you imagine? Nagkaroon si Apostol Pablo ng malaking kagalakan dahil sa buhay ni Philemon, that he is sharing the goodness of God to all of these people. Kaya naman tayo, bilang mga kabataan, huwag ninyong mamatahin ang sarili niyo o mamaliitin ang sarili niyo that you cannot do evangelism. You can evangelize. You can reach a lot of people. Yung mga taong nasa messenger mo ngayon, nasa Facebook account mo ng mga friendships mo, tell them that Jesus Christ really loved them. And at this very point in time, no matter how painful it is, how frustrating it is, sa situation na pinagdadaanan natin ngayon, always remember that Jesus Christ is our blessed hope. And He is always there to uplift us. And that hope is a heavenly hope. It is coming from the Father in heaven. It is a gift of God that has been planted to our hearts. Huwag ninyong sisinuhin ang pag-asa na yan. Dahil ang pag-asa na yan ang magbubunsod sa atin para sa pagtatagumpay natin sa ating pananampalataya. So, if we have this hope, share this hope to others. If we have encountered Jesus Christ, let them also encounter Jesus Christ. And if we are locked down, if we are down today, then tell them that we have someone in heaven that we could look up to. And that is our Lord Jesus Christ. Isa pang bagay yung gusto kong ma-share sa atin while we are studying the book of Philemon is yung isa sa pinaka-main character nito na si Onesimus. Si Onesimus po, para lang malaman natin at maintindihan natin, he was a servant or slave of Philemon. At si Philemon naman ay matalik na kaibigan ni Pablo. At si Pablo naman po ay apostol ng ating Panginoong Jesucristo. These three people has something that is a common denominator to them. They are all servants of God through Jesus Christ. Isang napakagandang petition dito na ginawa ni Apostol Pablo para kay Philemon is that to accept Onesimus not as a charge, not as a burden, but a brother to Christ. Ano yung tinuturo sa atin ngayon ni Apostol Pablo sa kanyang mga salita?
He is now teaching us not to have stereotyping, not to have prejudice, not to have discrimination. Sa madaling salita, no matter kung yan man ay basurero, kung yan man ay professional, yan man ay nanggaling na sa bilangguan dahil si Onesimus naging kaibigan at naging kamanggagawa ni Pablo doon sa bilangguan. No matter kahit na sino po mang tao yan, let us accept them as a brother in Christ, as a sister in Christ. No matter kahit gaano pa kalaki ang naging kasalanan nito sa sanlibutan. Because no matter how big your sin is, the forgiveness of God, the grace of God is far abundant. Kaya naman, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kailangan nating matutunan na ang lahat ng tao na nakapaligid sa atin, we have to treat them as lost soul that needs a shepherd. And our true shepherd is Jesus Christ. We have to give them the hope that we have in our hearts. We have to lead them in the path of God. Hanggang sa makita nila at ma-realize that they really need the God of salvation. Kaya po sa mga pagkakataong ito, mga ginigiliw kong mga kaibigan ng mga kabataan na nariyan sa Nueva Ecija, mga kapwa ko mananampalataya, mga kapwa ko manggagawang mga ministro, sa mga matatanda sa iglesia na maaaring maabot ng mensaheng ito, we are not all perfect. We all have our imperfections. Pero ang sinabi nga ni Apostol Pablo kay Philemon, para kay Onesimus, kung sakasakali man na siya ay magkasala laban sa iyo o magkaroon ng pagkukulang laban sa iyo, take charge of it against me. Hayaan mong ako ang managot para sa lahat ng pagkukulang ni Onesimus. Sa atin po, maaaring meron tayong may mga kani-kaniyang pananagutan sa pagkakasala natin sa iba't ibang mga taong nakapaligid sa atin. Yes, we have a lot of imperfections. Pero ang pagtanggap bilang kapatid at kapwa mananampalataya ay dapat naroon. Sa kabila ng nadadaw ng ating mga kapatid sa pananampalataya, we have to be there to be their friends. We have to be there to be their brothers and sisters. And finally po, sa ating pagtatapos ng ating pag-aaral, sa pangungusap po na ginagawa natin na to, alam kong minsan napakahirap gawin. How can I spread the gospel of salvation? How can I let these people encounter Christ during quarantine? How can I tell them to look up during lockdown? Alam ko po, napaka-responsive ng mga mananampalataya ngayon. Especially now that we have realized that life is too short, we have to devote ourselves, we have to dedicate ourselves to reach out to these people. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang bandang huling sulat kay Philemon, ang sabi niya po dito sa verse 21, having confidence in your obedience, I write to you, knowing that you will do more than I say. Garantisado po na alam ni Pablo kung gaano naging masunurin si Philemon sa kanyang pananampalataya. At alam ko rin po na lahat tayo ay naging masunurin sa pananampalataya. Pero ipinamamanhik po namin ng Apostol Pablo na higitan pa natin ang kanyang pangungusap. Kung tayo po ay pinapag-usapan na ipangaral ang salita ng Diyos, higit pa rin ang ating gawin. Ipakilala natin si Kristo sa lahat ng mga tao. At this very point in time, mga kapatid sa pananampalataya, maraming salamat. At alam ko na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. In the name of Jesus Christ, no matter kung ano man ang situation mo ngayon, I declare that God will heal you. I declare that God will make your path in the righteousness of God. I declare that God will put victory into your hands.
Maraming salamat po. Enjoy the camp. God bless you all po. At sana sa susunod, magkita-kita tayong muli ng magkakasama. God bless. Keep safe. Bye for now.